desisyon na maglunsad ng isang pag-atake sa bawat kalaban. Natagpuan ni Tuya ang lahat ng mga kalaban gamit ang kanyang telepono. Ang kalaban ay agad na ipinadala sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang Holy Land na kumikinang na Javelin Magic, na inilipat niya sa kanyang telepono at nagcast. Ang kahangahangang puwersa ng pag-atake ni Tuya ay nanalo sa lahat. Pagkatapos ay binisita nila si Yasuo, ang pinuno ng Tokugawa clan. Para sa kanyang tulong, nagpasalamat siya kay Tuya. Nalaman ng samurai na sa kalaunan ay ikakasal si Tuya kay Yamina. Gayunpaman, natuklasan nila na ang pinakamataas na Panginoon ng Takeda clan ay pumanaw na. Bilang kinahinatnan, ang salungatan ay kasalanan ni Yamamoto Kansuki, na may hawak ng isang bagay na nagpapahintulot sa kanya na mag-utos ng isang patay na hukbo. Si Tsubaki, isang magandang ninja girl, ay lumitaw nang wala saan. Siya ay kabilang sa isang general ng Takeda clan, at narinig ni Yasuo na si Kansuki ay pinatay o ikinulong ang mga general ng Takeda clan. Siya ay nagpapaligsahan para sa pamumuno at siya lamang ang nag-organisa ng pag-atake. Naniwala si Tuya kay Tsubaki dahil maganda siya at nagboluntaryo siyang tulungan sila. Pagkatapos ay ginawa ni Tuya ang desisyon na salakayin ang teritoryo ng kaaway kasama sina Lin at Tsubaki. Gumamit si Lin ng isang talento na maaaring hindi sila makita habang sila ay nag-teleport sa lugar ng kaaway sa gabi. Kasunod nito, natuklasan nila ang isa sa mga Takeda general sa loob sa isang kulungan. Matapos siyang palayain ni Tuya, nagpatuloy sila sa pagpapalaya ng mas maraming individual. Matapos palayain, hinanap ng lahat ng general ng Takeda si Kansuki para maghiganti. Pagkatapos, natuklasan si Kansuki, ang masamang tao. Ang pinuno ng kamatayan ng Takeda clan ay kumikilos bilang isang papay habang ang isa sa mga sundalo ay sumugod patungo sa Kansuki. Dahil ayaw ipagtanggol ng mga katulong ng Takeda ang kanilang amo, sinalakay ni Tuya ang papay. Sa kanyang mahiwagang relic, sigurado si Kansuki na hindi siya mabibigo. Biglang gumamit si Tuya ng null magic para kunin ang kanyang magic eye. Naunawaan ni Lin na ang bato ay isinumpot na ginagawang masama ang sinumang humipo dito. Gamit ang kanyang ripple, binasag ni Tuya ang mahiwagang bagay. Bilang resulta nito, namatay din si Kansuki. Kasunod nito, bumalik si Ishan sa katahimikan, at natuklasan ni Tuya mula kay General Kusaka na ang Nuruya Ruins ay malapit sa isang isla sa ilalim ng dagat. Sa sandaling natuklasan ni Tuya ang lugar, kinuha niya ang kanyang mga gals. Namangha ang mga babae sa nakamamanghang tanawin nang dumating sila, at ginamit ni Tuya ang kanyang cellphone upang matukoy ang lokasyon ng mga guho. Nagpasya silang tumambay sa dalampasigan kasama ang kanyang mga kaibigan, na sinamahan ni Tuya. Inimbitahan din sa beach ang royal family at iba pang mga kaibigan ni Tuya. Ang lahat ay nagpahayag ng pasasalamat kay Tuya para sa alok dahil sila ay nasa sabik na magbakasyon ng magkasama. Pagkatapos nito, gumawa si Tuya ng mga laruan at naglagay ng 2 tent bilang mga dressing room. Sa sandaling malaman ni Tuya na hindi marunong lumangoy si Lins, nagpatanang siya sa dalampasigan. Pagkatapos ay lumitaw sina Sashi at Rin na naka-swimwear, at nagkomento siya kung gaano kaganda ang hitsura nilang dalawa. Pagkatapos ay umalis ang 2 batang babae upang maglaro habang nilikha nila si Cecile upang lumitaw sa likod ni Tuya. Si Yamina ay sabik na ipakita sa kanya ang kanyang bikini habang si Tuya pagkatapos ay nakahiga sa araw. Pinuri niya ito at sinabing kaakit-akit siya. Gusto ni Yamina na sumama sa paglangoy, ngunit mas pinili niyang imbestigahan muna ang mga guho. Nang dumating si Lin, natuklasan ni Tuya na ang kanyang oso ay marunong lumangoy at ang isang water repelling spell ay ginawa sa oso ni Lin. Pinigilan siya ni Tuya na mabasa sa pamamagitan ng parehong spell. Natuklasan din niya na si Kohoko, ang kanyang kaibig-ibig na tigre, ay hindi mahilig lumangoy. Pagkatapos ay gusto ni Tuya na lumangoy palabas sa mga Rex at imbestigahan ang mga ito. Pagkatapos, natagpuan niya ang isang templo na nakabaon sa karagatan sa ibaba, ngunit hindi niya nagawang manatiling lubog ng matagal. Ipinaalam ni Tuya kay Lin na nahihirapan siyang huminga sa tubig. Nagtanong si Celine sa kaalaman ni Charlotte sa isang magic spell para ayusin ang isyu nila. Si Charlotte ay pinagalitan ni Lin dahil wala siyang alam na spells. Biglang naisip ni Kohako na tugunan ang isyu ni Tuya. Tinulungan ni Lin si Tuya sa pagtawag sa itim na monarko nang ipaalam sa kanya ni Kohako ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kohako kay Tuya ang pagkakaroon ng 2 personalidad ng itim na monarko.
Pagkatapos, pinagsama ni Tuya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang tigre na si Kohako para tawagin ang Black Monarch. Isang nilalang ang dumating nang wala sa oras. Si Tuya ay magiging kanilang guro, sa palagay ni Kohako. Pagkatapos, upang makipagkasundo sa halimaw, kinailangan silang talunin ni Tuya sa isang tunggalian. Pumayag si Tuya sa labanan at inihagis kaagad ang kanyang slide magic. Bilang karagdagan sa pag-atake sa pagong, nag-set up si Tuya ng isang walang katapusang loop. Nagpasya si Tuya na maghintay dahil hindi na makabangon ang Black Monarch. Pagkatapos ay makikita ang mga batang babae na nagsasanay ng volleyball. Tinalo ng mga koponan na binubuo ni na Els at Lin sina Yae at Yomina. Ang ahas ay binigyan ng pangalang Kakuyo, at ang pagong ay binigyan ng pangalang Sanggo, at kinilala ng Black Monarch si Tuya bilang kanilang bagong pinuno. Si Kohako, na gustong magpalit din ng mga miniature na bersyon ng dalawa, at naging kaibig-ibig din ang dalawa. Pagkatapos ay nagpasya si Tuya na bisitahin ang mga guho sa ibang pagkakataon pagkatapos ng una ay gustong gumugol ng oras sa kanyang mga anak na babae. Nagtanong ang mga babae kung sinong babae ang pinaniniwalaan niyang pinakakaakit-akit sa isang bikini. Nag-alala ang mga babae na interesado si Tuya sa maliliit na babae nang lumabas sa kanyang bulsa ang kanyang telepono, na may kasamang larawan ni na Soshi at Rin. Walang tiwala ang mga babae kay Tuya nang sabihin niyang souvenir shot lang iyon. Kasunod nyon, sabay silang pumasok sa tubig at nagsaya sa pakikipaglaro kay Tuya. Nakahinga si Tuya sa ilalim ng tubig dahil balak niyang bisitahin ang mga guho kasama sina Sanggo at Kakuyo sa gabi. Nakahanap si Tuya ng mysterious room habang nag-explore ng templo. Inilipat si Tuya sa ibang silid na puno ng mga pamumulaklak. Si Francesca, ang terminal na namamahala sa Aerial Garden of Babylon, ay naganap ng wala saan. Pagkatapos nito, ipinakita ni Francesca kay Tuya ang hardin ng Babylon para mas matutunan niya ang tungkol sa hardin. Sinabi ni Francesca na ang hardin, na isang lumulutang na isla, ay dinisenyo ni Profesor Regina Babylon. Dahil lang may lahat ng affinity lamang ang maaaring magbukas ng gateway, napili si Tuya. Kaya naman kinuha ni Tuya ang papel ng Master of Francesca. Nakakita si Yae ng alimango habang ang ibang mga babae ay nagsasaya sa dalampasigan. Nahulog si Charlotte habang tinangka niyang hulihin ang alimango. Dumating si Lin, at agad na naunawaan ni Charlotte na mayroon siyang gawain na kailangang tapusin. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-alala tungkol kay Tuya dahil sa kung gaano siya katagal sa mga guho. Biglang binuksan ni Tuya ang isang gateway at ipinakita sa kanyang mga anak na babae ang The Garden of Babylon. Ayon kay Lin, ang espasyo ay kahawig ng mga labi ng sinaunang sibilisasyong Partheno. Pagkatapos nilang maglakad-lakad, tinanong ni Yomina ang tatlong babae tungkol sa kanilang usapan. Naalala ng mga babae ang pagtalakay kay Tuya at kung paano sila humanga sa kanya dahil mayroon siyang kapangyarihan ng kamahalan Riz. Kaya, maliwanag na kapag naisip ng mga babae si Tuya, lahat sila ay namula. Si Tuya ay isang kahangahangang tao, ayon kay Yomina, at ayaw niyang maging sakam kaya siya ay makibahagi sa kanya. Dahil dito, pinutol ni Yomina ang usapan bago maipahayag ng mga babae ang kanilang tunay na damdamin. Alam ni Yomina na ang tatlo sa kanila ay patuloy na naaakit kay Tuya at na ang makita lamang siya ay nababalisa na sila. Sina Lin at Tuya ay nag-uusap tungkol sa hardin ng Babylon sa pansamantala. Kasunod na natuklasan ni Lin na may ilang mga lugar na lumulutang sa kalangitan. Nagulat si Tuya nang malaman na nasa ilalim sila ng impluwensya ng mga kapatid na babae ni Francesca. Dumating ang pangalawang babae, at natuklasan nila na ang Babylon ay binubuo ng 9 na lumulutang na isla. Pagkatapos ay nagpasya silang tukuyin ang iba pang mga lumulutang na isla, at natuklasan ni Tuya na hindi ito nagawa ng kanyang telepono. Ang tanging pagpipilian niya ay muling hanapin ang mga mystical circle. Kinaumagahan, lumitaw si Els. Gusto nilang mag-chat ni Tuya sa labas ng kanilang mansyon. Pagkatapos ay hinamon si Tuya sa isang labanan ng dalawang babae. Kailangang tuparin ng natalo ang kahilingan ng nanalo. Kaya naman hiniling si Tuya na patalasin ang kanyang espada. Pagkatapos noon, nagsimula na silang lumaban, at itinaas ni Yae ang kanyang samurai sword kay Tuya. Dinaig agad siya ng mga bala ng goma. Samantala, sinubukan ni Els na salakayin si Tuya, ngunit natalo siya ng kanyang napakalaking lakas. Nag-alok si Tuya na sumuko sa kanya, ngunit tinanggihan niya.
Ang dalawang babae ay nagpahayag ng kanilang pagmamahal kay Tuya pagkatapos ng labanan dahil naubusan siya ng mga bala. Nagulat si Tuya sa mga karagdagang admission at hindi niya naintindihan ang mga ito. Nais ni Els ng tugon sa deklarasyon ng pag-ibig ni Yom Ina, kaya binigyan niya ito ng isang ulat kung bakit sila nag-away. Pagkatapos ay lumitaw si Tuya sa Babylon's Garden. Ipinaliwanag niya ang kanyang isyo kay Francesca. Biglang sinabi ni Francesca na nakatanggap siya ng komunikasyon mula kay Professor Regina. Sa pamamagitan ng bagong software na Riz Tinder, nakipag-ugnayan si Tuya sa kanyang telepono. Nang maglaon, isiniwalat ni Regina na mayroon siyang isang aparato na maaaring hulaan ang hinaharap. Sa wakas, inalok siya ng propesor ng ilang gabay at nagsikap na lutasin ang kanyang issue. Pagkatapos noon, pumunta si Tuya upang makita ang Diyos at ipinaliwanag ang kanyang mga isyu sa kanya. Pinadalhan siya ng Diyos ng mga salita ng pampatabay loob at payo na katulad ng kay Profesor Regina. Humingi ang Diyos ng tulong mula sa Diyosa ng pag-ibig dahil hindi pa rin nakakapagdesisyon si Tuya. Na-inspire si Tuya ng Diyosa ng pag-ibig nang sabihin ito sa kanya na huwag masyadong mag-stress tungkol dito. Kailangang ipatawag ni Kohako ang mga babae sa sandaling bumalik si Tuya sa kanyang mansyon. Pagkatapos ay sinabi ni Tuya na hindi pa siya handang magpakasal. Natakot kaagad ang mga babae, ngunit sinabi ni Tuya na nag-aalala siya na ang kanyang kabataan ay mapipigilan siya sa pagpapasaya sa kanila. Kaya naman gumawa si Tuya ng pangako sa grupo ng 4 ngunit tumanggi siyang magpakasal kaagad. Sinabi niya na dapat nilang makilala ng husto ang isa't isa at gusto niyang